أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. القائل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-iisang dakilang tagapaglikha, walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan sa kanyang mga biyayang ipinagkaloob niya sa atin. Katotohanan, sa kanya lamang tayo humihingi ng tulong, sa kanya lamang tayo humihingi ng kapatawaran. Magpapakukup tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala mula sa kasamaan ng ating mga sarili at kasamaan ng ating mga gawa. Katotohanan, sino man ang gabayan ng Allah, walang sino man makapaggagabay sa kanya, walang sino man makapagliligaw sa kanya, at ang sino man iligaw niya ay walang sino man makapaggagabay sa kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin maliban lamang siya, bukod tangi, nag-iisa lamang nang walang pagtatambal, at ako'y sumasaksi na si Propeta Muhammad ay kaniyang sugo. So mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, atin ipagpapatuloy ang ating continuous lecture mapatungkol sa soul o mapatungkol sa kaluluwa. Alhamdulillah. Papaano minsan tatanungin ng tao, maaaring itanong niya sa kanyang sarili, papaano ang pagluklok ng kaluluwa sa katawan? Papaano? Ito ba ay tulad ng mga nakikita natin sa telebisyon? Tulad ba ng mga nakikita natin sa mga palabas na ginagawa at hang-isip lamang ng mga tao? Tulad ba ito ng nababasa natin sa mga magazine? Kala. Katotohanan ay napakalayo ng mga bagay na ito. Dahil ang kanilang mga nakikita na kung saan mula sa mga palabas sa telebisyon, napapanood nila sa mga iba't ibang palabas at nababasa nila sa mga comics at iba pa, ito ay haka-haka lamang ng isang tao nang walang sapat at matibay na batayan. Ang pagluklok ng kaluluwa sa katawan. Ang kaluluwa ay bumabalong sa bawat bahagi sa katawan ng tao. Ayon sa aklat na pinamagatang Risala al-Aql wal-Ruh, Majmu'at al-Rasail al-Muniriyah, sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, ang kaluluwa ay hindi na inainirahan sa isang partikular na bahagi ng katawan lamang. Bagkus, ito ay umaagos sa lahat ng parte ng katawan, na tulad ng buhay na kung saan ito ay likas na katangian ng buong katawan. Kung ang buhay ay batayan ng ruh, kaya't naman, kapag ang ruh ay nasa loob ng katawan, nangangahulugan ito ay buhay. At kapag ang kaluluwa ay lilisanan niya ang katawan, nangangahulugan na ang dito na nagtatapos ang kaniyang buhay. So dito, ayon sa sinabi ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, na ang isang ruh, ang isang kaluluwa ng isang tao,
o anumang mayroong kaluluwa na tulad ng tao at tulad ng ang mga hayop ay katotohanan, hindi lang siya nanatili sa isang partikular na katawan o bahagi ng katawan ng isang tao. May mga nagsabi na mga tao mula sa mga grupo ng mga tao, maging sa mga ligaw na mga sekta ng Islam, ay katotohanan, ang ruh ay isang nilikha. Tanungin natin ang mga sarili natin, ano ba ang ruh? Ang ruh ba ay isang nilikha o hindi? So inshallah, ating bibigyan ng liwanag at bibigyan natin ang mga kasagutan ng mga taong nagsasabi laban sa tamang pananampalataya at paniniwala. Ayon sa Majmu' Fatawa ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah rahimahullah, na kanyang sinabi, ilan sa mga philosophers ay ang kanilang pananaw na ang kaluluwa ay hindi ito nilikha. Sa halip, ito ay mula sa walang hanggan at nabubuhay mula sa walang hanggan. Bagamat, ito ay hindi bahagi ng dibinong kakanyahan o kay divine essence. Kung ano ang sinasabi nila sa ruh, ay katulad din ang sinasabi nila tungkol sa lohika o reason at mga anghel. Kanilang pinapahayag na sino man ang sumunod sa pananaw ng mga philosopher, anuman ang relihiyon ng kanilang kinabibilangan, na sinasabi na ang mga kaluluwa ay mga anghel din. Biro mo, kaya nga't matutunghayan natin sa mga palabas sa mga telebisyon na walang pagkakaiba ang anghel at saka ang kaluluwa sa konsepto ng kanilang pinapalabas. Dahil ito ay haka-haka lamang nila, nanggagaling lamang sa kanilang sariling pag-iisip ng walang sapat na batayan. Isa pang grupo ng mga erehe o mga heretics, mga tao, ibig sabihin ng heretics, ito yung mga tao na pinangahawakan ang kontrobersyal na mga pananaw, lalo na kapag publikong tumututol mula sa doktrinang pinagkasunduan ng mga opisyal sa simbahan ng mga Romano Katoliko. Iba pang grupo ng mga heretics at ang mga ligaw ng kabilang sa mga umma na ito, mula sa mga scholar ng kalam, ahlul kalam, Sufis, mga Sufism, at mga sumusunod sa bid'ah, na kanilang sinabi na ang ruh ay naging kabilang sa kakanyahan ng Allah, naging kabilang sa katangian ng Allah. Ang mga taong ito, na tulad ng sinabi ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah, ay mas baluktot pa sa kanilang mga sinasabi kaysa unang grupo, yung mga philosophers. Kanilang hinati ang tao sa dalawang hati. Biro mo, hinati nila ang tao sa dalawang hati. Una, yung hating divino, yung half divine. Alalaong baga, ang ruh, yung tinatawag na half divine, sabihin yung ruh. Okay? At hating tao, half human, alalaong baga, ang katawan. Okay? Kalahating Panginoon sa makatuwid, kalahating Panginoon, at kalahating alipin. So yun, ang sabi ng mga Sufism, at ang sabi ng mga ahlul kalam at mga bid'ah. So hinati ang tao sa dalawang parte, bahagi ng pagka-Diyos at bahagi ng pagiging isang alipin. Astaghfirullah. Ang katotohanan na walang sino man ang dapat lumihis, na ang ruh ay isang bagay na kung saan nilikha at may pinagmulan. At ito ay pinatunayan ng mga sumusunod. Patunayan natin, bigyan natin ngayon ng kasagutan yung kanilang mga claim. Unang-unang kasagutan mapatungkol dito, ijma'. Ibig sabihin ng ijma', consensus of scholars, scholar consensus among this ummah. Pinagkasunduan ng mga scholar sa ummah na ito. Yan ang ijma'. Sinabi ni Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sa Majmu' Fatawa, ang kaluluwa ng tao ay isang nilikha ayon sa pinagkasunduan ng ummah, mga imam at ahlus sunnah. Karamihan sa mga Muslim scholar ay kanilang inilalahad sa kanilang mga aklat na pinagkasunduan ng mga scholar na ang ruh ay isang nilikhang nabubuhay. Na tulad ng isang kilala at magiting na imam na si Muhammad ibn Nasr al-Marwazi, siya sa pinakamaalam ukol sa paksang ito sa kanyang kapanahunan, na kung saan pinagkaisahan ng mga pantas ang bagay ukol dito. Sa aklat na Kitab al-Luqat, sinabi ni Abu Muhammad ibn Qutaybah nung tinalakay niya ang paglikha sa kaluluwa,
Ang mga scholar ay nagkasundo at walang tutol na ang Allah ang siyang tagapaglalang ng katawan at siya ang may likha ng kaluluwa. Ayon naman kay Abu Ishaq ibn Shaqila bilang komento sa paksang ito, ang ruh ay isang bagay na nilikha. Ilang mga pangkat ng mga magigiting na mga scholar at mga sheikhs ang tumalakay sa usapin na ito at kanilang pinabulaanan ang mga nagpahayag na ang kaluluwa ay hindi nilikha. Si Al-Hafidh Abu Abdullah ibn Manda, isang magiting na scholar, na kung saan sumulat ng may kahaba-habang aklat patungkol dito, na pinamagatang Ar-Ruh wan Nafs, na kung saan binanggit niya ang napakaraming mga hadith at mga ulat. Siya ay sumunod kay Imam Muhammad ibn Nasr al-Marwazi at ibang mga scholars na tulad ni na Sheikh Abu Yaqub al-Kharraz, Abu Yaqub al-Nahjuri, Al-Qadi Abu Ya'la at iba pa. Ito ay pahayag ng mga magigiting na mga imam na kanilang tinuligsa ng matindi ang sinumang nagsabi tungkol kay Isa, Hesus Kristo ibn Maryam. Alaong baga na ang kanyang kaluluwa ay hindi isang nilikha. At lalo pinatindi ang kanilang pagtuligsa sa sinumang nagsabi mapatungkol kaninuman. Sabihin, may mga tao, tulad sinabi natin kanina, na may mga tao nagkiklaim na ang ruh ng isang tao o ang ruh ay hindi ito nilikha. Hindi ito nilikha. At yung pananaw din kay tulad ni Hesus Kristo, ang ruh is nanggaling sa ruh, ay katotohanan din siya nilikha. Okay? At maging yung ibang tao. So, lalong pinatindi nila at yung pagtuligsa sa sinumang nagsabi patungkol kaninuman. Na tulad na lamang ng binanggit ni Imam Ahmad, rahimahullah, sa kanyang aklat na Ar-Rad ala Az-Zanadiq wal Jahmiya. Ito yung mga ligaw na mga sekta, subhanallah. Yan ang unang ebidensya natin na ijma', consensus ng mga scholar, pinagkasunod ng mga scholar, mula sa mga imam, mula sa mga kilalang mga scholar. Okay? At Ahlus Sunnah wal Jama'ah na katotohanan ang ruh ay isa lamang nilikha. Pangalawang ebidensya o batayan natin, ang Quran at saka ang Sunnah. Ang Quran at saka ang Sunnah ay may malaking papel o kinalaman sa mga batayan na magpapatunay na ang kaluluwa ay isang nilikha lamang. Halimbawa, sa sinabi ng Allah, ito ay matatagpuan sa Suratul Ra'd, chapter 13 verse 6 ng Banal na Quran at maging sa Surah Az-Zumar chapter 39 verse 62 ng Banal na Quran. Sinabi ng Allah, Allahu khaliqu kulli shay. Subhanallah. Allahu khaliqu kulli shay. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang khaliq, siyang lumikha ng lahat ng bagay mula sa wala. Ulitin natin, siya ang lumikha mula sa lahat ng bagay mula sa wala, from nothing. Na kung kaya, siya lamang ang bukod tangi na may karapatang sambahin. Sinabi ng komentator o commentator ng Tahawiyya, pagkatapos isipin ang talata na ito bilang isang patunay, ang talatang ito ay pangkalahatang kahulugan o general meaning. Okay? General meaning. Lafdhul am, ika nga sa Arabic. At hindi ipakahulugan sa anumang particular na bagay. Lafdhul am, yuradu bihil am. Yung matatagpo sa usul fiqh. Sabihin, pangkalahatan ito, so hindi dapat natin ipartikular sa isang bagay. Subhanallah. Ito ay pangkalahatan. At gayon din walang ebidensya na magpapatunay na particular na ang ruh ay isang nilikha. At sinabi pa ng Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. Sinabi niya, katotohanan, hindi ba dumating sa kasaysayan ng tao ang mahabang panahon bago inihinga sa kanya ang kaluluwa, na kung kaya siya ay nagkaroon ng buhay, na siya ay wala pa ni ano paman at di man lamang nabanggit ang hingil sa kanya. Biro mo, ang mahalo syahidina, yung ano dito, yung point dito, yung na siya ay wala pa ni ano paman. Ibig sabihin, mula sa nilika, mula sa wala, from nothing. Subhanallah. Tapos sabihin ay, hindi siya nilikha.
La hawla wala quwwata illa billah. Ito ay matatagpuan sa Surah Al-Insan, chapter 76, verse 1 ng banal na Quran. At sinabi pa ng Allah sa chapter 19, verse na 9 sa Suratul Maryam. Sinabi ng Allah, وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا. Pagkatapos, sabihin, ito ay mapatungo kay Zakaria. Pagkatapos ipinaalala ng Allah subhanahu wa ta'ala kay Zakaria ang mas nakagugulat kaysa kanyang tinanong, na kanyang sinabi, katiyakan, nilikha kita noon bago pa kay Yahya, samantalang ikaw ay wala. Subhanallah. Ang katagang insan, from the Arabic word insan, na literally meaning tao o katauhan, mga tao, ay isang salita na tumutukoy sa katawan ng tao at ng kanyang kaluluwa. Noong kinausap ng Allah si Zakaria, tinutukoy ng Allah ay ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa. Noong kinausap ng Allah si Zakaria, yung katawan lamang ang kinausap niya. Of course, andun yung katawan. Andun yung tinatawag na katawan at saka yung kaluluwa ni Zakaria. Tinutukoy ng Allah ay ang kanyang katawan at ang kanyang kaluluwa. Sinabi ni Sheikh Al-Islam bin Taymiyyah sa Majmu' al-Fatawa, ang insan o tao ay isang katagang na tumutukoy sa magkasamang katawan at kaluluwa. Katotohanan, mas ginagamit pa ang katagang ito, yung insan, sa patukoy sa kaluluwa kaysa sa katawan. Ang katawan ay isa lamang itong karwahe, vehicle ba, karwahe para sa kaluluwa. Natulad lamang ng halimbawa na sinabi ni Ad-Darda, rahimahullah, jasadi urbati idha u'amilu ma'aha bilutfin sayangkuluni wa idha la u'amilu ma'aha bilutfin lan yangkuluni. Sinabi niya, ang aking katawan ay aking karwahe. Kapag pinakitunguhan ko ito ng marahan, ako'y kanyang dadalhin. Ngunit kapag hindi ko siya pinakitunguhan ng marahan, hindi niya ako dadalhin. Naiulat naman mula kay Ibn Manda at ang iba pa na sinabi ni Ibn Abbas radiyallahu an. Sabi niya, kabilang sa pagtatalo ng mga nilikha sa araw ng paghukom, pagtatalo yung mga nilikha, mga tao sa araw ng paghukom, lahat ng mga nilikha sa araw ng paghukom, magtatalo. Ito ay mananatili hanggang sa ang pagtatalo ay magaganap sa pagitan ng kaluluwa at katawan. Kaluluwa at katawan magtatalo sa araw ng paghukom. Yan ay ayon kay Ibn Abbas radiyallahu an. Nasabihin ng kaluluwa sa katawan, ikaw ay gumawa ng pagkakasala at tutugon naman ang katawan sa kaluluwa. Dahil sinabi mo sa akin na gawin ko yaon, kaya't ako'y nagkasala. Pagkatapos, ang Allah ay magpapadala ng anghel upang humusga sa pagitan nilang dalawa. At sasabihin nito, kayong dalawa ay parang paralisado at bulag na parihong pumasok sa hardin. Nakakita ang paralisado ng mga prutas na nakalawit sa puno nito at sasabihin niya sa bulag, nakikita ko ang mga prutas, ngunit di ko kayang abutin ang mga ito. Sasabihin naman ng bulag, kaya kong abutin ang mga yaon, pero di ko ito nakikita. Pagkatapos, imumungkahi ng paralisado sa bulag, halika, at buhatin mo ako para makapitas ako. Tapos, siya ay kanyang bubuhatin upang makapamitas ito ng prutas. Siya ay dinala ng bulag at ituturo ng paralisado sa bulag kung saan ang daan para makapitas ng prutas. Sasabihin ng anghel, ngayon, saan sa kanilang dalawa ang dapat parusahan? Kanilang sasabihin, silang parehas. At sasabihin ng anghel, katulad din ninyong dalawa. Alaong baga, panaparihong paparusahan ng katawan at kaluluwa. So, lahat sila ay paparusahan. Okay? Nabanggit tayo ng napakaraming teksto sa ating mga panayam na sinabi ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kaluluwa ng isang tao ay dadalhin at babalutan ng pambalot na dala-dala ng mga anghel mula sa paraiso o impyerno. Ito ay dadalhin pa itaas at gagantimpalahan o di naman kaya ay paparusahan. At gayon din, ang kaluluwa ay ihiwalay sa kanyang pagtulog at pagkatapos, ibabalik ito sa kanyang katawan sa kagustuhan ng Allah. Lahat ng mga ito ay mga pangyayaring nagaganap sa bagay na nilikha. Subhanallah. Sinabi ni Abu Sa'id al-Kharraj, isa sa mga tanyag na sheikh at imam na namuhay sa panahon ni Al-Junaid, isa ding tanyag na scholar sa Islam.
Kung ang kaluluwa ay isang bagay na hindi nilikha at hindi naalipin o nalulupig, ito ay hindi magpapatibay sa pagkapanginoon ng Allah. Kung sasabihin ng isang tao na ang isang nilikha ay ang isang tinatawag na ruh ay isang hindi nilikha. Sinabi ng Allah sa kaluluwa noong siya ay kumuha ng kasunduan mula sa kanyang mga alipin, noong sila ay lilikhain at bago pa sila ay pagbuntis ng kanilang mga magulang. Meron tayong kasunduan bago pa tayo nilalang ng Allah subhanahu wa ta'ala. At sabihin ng Allah, hindi bagat ako ang inyong Panginoon? Sila at ay tumugon. Katotohanan, ikaw ang aming Panginoon. Walang pag-aalinlangan. Ito ang sinabi ng Allah sa kanyang talata. Pakinggan natin. Sabi ng Allah, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. At alalahanin mo, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, noong inilabas ng iyong Rab ang mga anak ni Adam o ni Adan alayhi salam mula sa sulb o gulugod ng mga kalalakihan ng kanilang mga ama at pinasaksi sila sa kanyang kaisahan na itinanim nito o inilagay sa kanilang mga likas na katangian na tinatawag na fitra. At pinatistigo sila sa pamamagitan ng kanilang mga sarili na siya ang Allah, ang kanilang Rab na tagapaglikha at nagmamay-ayo sa kanila. Na sinasabing, hindi ba ako ang inyong Rab? Sila ay tumugon, oo, kami ay tumitistigo na baka ito ay itatanggi ninyo sa araw ng muling pagkabuhay. Nasasabihin ninyong katiyakan, hindi namin batid ang hingil dyan, na hindi nila ito aaminin at aangkinin nila na walang matibayan sa kanila ang Allah at walang silang kaalaman sa mga bagay na ito ay hindi nila nababatid. Ito ay matatagpo sa Surah Al-A'raf, chapter 7, 172 ng banal na Quran. Hanggat ang Allah subhanahu wa ta'ala ay siyang Panginoon nila, patunay na sila ay nilikha at naaalipin o nalulupig. Kung ang mga kaluluwa ay hindi nilikha, sa ganon, hindi natin masisisi ang mga Kristiyano ngayon sa pagsamba at pagkilala kay Isa, Isu Kristo, bilang isang Panginoon o anak ng Panginoon. Kung sasabihin ngayon ng tao na ang kaluluwa ay hindi nilikha. Kung ang kaluluwa ay hindi nilikha, ito ay hindi makakapasok sa impyerno o paparusahan. Ito ay hindi ilalayo sa Allah. Ito ay hindi maninirahan sa katawan. Ito ay hindi siya sakupin ng anghel ng kamatayan. Ito ay magiging buhay na maaring mailarawan. Ito ay hindi dadalhin para sa paglilitis o hindi paparusahan. Ito ay hindi sasamba sa Allah o matatakot sa Kanya. Ito ay walang pag-asa. At ang kaluluwa ng mga mananampalataya ay hindi magniningning habang ang kaluluwa ng hindi mananampalataya ay masusunog na parang uling o karbon. Subhanallah. So yun ay napatunayan na natin, alhamdulillah, na ang kaluluwa ay isang nilikha. Isang nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga bababaw na argumento ng mga taong nag-aangkin na ang kaluluwa ay hindi nilikha. Babanggitin natin ng detalyado yung kanilang mga argumento at bibigyan natin ng tinatawag na reply, response. Tutumbahin natin sila sa magitan ng malinaw na pagtugon. Sa mga nagsasabi na ang kaluluwa ay hindi nilikha, kanilang sinasinipi ang mga talata sa banal na Quran at bilang kanilang batayan na tulad ng mga sumusunod. Ito ang sabi nila na kung saan ay ang kanilang iniisip, ang kanilang tinatawag na ebidensya o patunay na ang kaluluwa ay isang hindi nilikha, hindi siya nilikha. Isa sa kanilang patunay sa chapter 17, verse 85 sa Surah Al-Isra. Sinabi ng Allah, وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي ila akhir al-ayah. At tinatanong ka ng mga walang pananampalataya o Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano ang katotohanan hinggil sa ar-ruh o kaluluwa o espiritu, na ang layunin ay upang ikaw ay pahirapan lamang. Sagutin mo sila at sabihin, walang pag-aalinlangan ang katotohanan hinggil sa ar-ruh
At sa kung anumang nangyari hinggil dito ay nasa ganap na kaalaman lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dito sa ayan na ito yung main point nila. Min amri rabbi. Min amri rabbi. Literally, mula sa amar ng aking Panginoon. At i-discuss natin yan insyaAllah. Ang kasagutan sa kanilang pahayag ay bibigyan natin ng pansin sa mga sumusunod. Una, ang ruh na tinutukoy dito ay hindi ang ruh ng isang tao. Bagos, ito ay isa sa pangalan ng anghel. Tulad ng sinabi ng Allah sa kanila sa ibang talata. Sinabi sa suratu An-Naba, chapter 78, verse 38 ng banal na Quran. Yawma yaqumur ruhu wal malaikatu saffa. Sa araw natatayo si Jibril alayhi salam at ang mga anghel na nakahanay na hindi sila maaring mamamagitan maliban sa kung sino ang pinakahintulutan ng Allah na pinakamahabagin na pamagitanan. So dito, yawma yaqumur ruh. So ang ruh na tinutukoy dito ay hindi tinatawag na kaluluwa ng tao. Bagos ay si Anghel Gabriel. Ito ng mga naunang lecture natin na ang ruh ay ipakahulugan sa pangalan ng anghel. Sa isang tinatawag na anghel, walang iba kundi si Anghel Gabriel. At gayon din matatagpuan sa suratu Al-Ma'arij, sa chapter 70, verse 4 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, Ta'arujul malaikatu warruhu ilayhi fi yawmin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Na umaakyat ang mga anghel at si Jibril tungo sa Allah sa araw na ang katubas ay 50,000 taon sa mga taon dito sa daigdig at para sa mga mananampalataya ay kasintagal lamang ng isang obligadong salah. Subhanallah. So dito, yata'arujul malaikatu warruh. So, ang mga malaikat ay umaakyat, ang mga malaikat saka si Anghel Gabriel. So, ang tinutukoy na ro dito ay walang iba kundi si Anghel Gabriel. At ganyan din sinabi ng Allah sa Suratul Qadar, chapter 97, verse 4 ng banal na Quran. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amar. Nasa gabing yaon ay bumababa ang maraming mga anghel at si Jibril alayhi salam sa kapahintulutan ng kanilang Rab na tagapaglikha upang gawin ang anumang pinagpasyahan ng Allah sa taong yaon. So dito, warruh, Anghel Gabriel pa rin ang tinutukoy. Hindi yung ruh, tao, which is spirito ng tao, kaluluwa ng tao. Ito ang kilalang pagpapaliwanag mula sa mga imam ng salaf sa mga talatang ito. Ito yung tinatawag na kanilang tafsir. Which is kilala sa mga napakaraming scholar na ang tafsir dito ay walang iba kundi ang ruh ang tinutukoy dito ay si Jibril alayhi salam. So napakalinaw, no? Subhanallah. So ating babanggitin pangalawa, yung kanina, sabi natin kanina, na ang una na tinutukoy ruh dito, ruhuk min amri rabbi, okay? Yas'alunaka an ruh, ikaw ay tinutukoy sa tinatawag na ruh, ay walang iba kundi ang tinutukoy na ruh dito ay yung si Anghel Gabriel, hindi yung ruh which is ang katawan. Which is kaluluwa. Pangalawa, ipalagay natin na ang itinutukoy dito ay ang ruh ng tao. Sige, okay, we accept, tatanggapin natin na yung tafsir ninyo na ang ruh ang tinutukoy dyan ay walang iba kundi ang tao, hindi si Anghel Gabriel. So sige, kami ay nasa panig ninyo, assuming na tulad ng pananaw ng ibang grupo ng imam ng mga salaf patungkol sa talatang nabanggit sa Surat Al-Isra. Dahil may mga salaf din nagsabi na yung yas'alunaka an ruh, tinatanong ka tungkol sa ruh, Muhammad sa aking ruh. So sabi ng ibang mga salaf din, ng mga imam ng mga salaf, ay ang kanilang which is tafsir dito ay walang iba kundi ang ruh, which is literally meaning yung kaluluwa ng isang tao. Hindi pa rin ito nangangahulugan. Sige, sabi assuming okay, nasa panid nyo kami. Okay? Ngunit, hindi pa rin ito nangangahulugan na ang ruh ay hindi nilikha o bahagi ng kakanyahan o katangian ng Allah na maaari nating sabihin na itong piraso ng tela, tulad ng itong piraso ng tela ay bahagi ng damit. Hindi pwedeng ganun. Okay? Bagos, ipinapakahulugan dito na ito ay inuugnay sa Allah dahil ito ang ruh ay nabuo sa pamamagitan ng utos ng Allah. O di naman kaya ito ay nabuhay dahil sa kanyang salita. Ang salitang amar, min amri rabbi, okay, dito sa original text ito, min amri rabbi, ang salitang amar na napapaloob sa Quran. Hindi lang yun doon sa tinatawag na Suratul Isra, baging sa ibang talata ng banal na Quran, ang salitang amar na napapaloob sa Quran, na pinapakahulugan minsan na ito ay pawatas. Sa Balari Lala, ibig sabihin infinitive form.
Infinitive form. Which is, ang ibig sabihin sa infinitive form sa Arabic, sigatul masdari. Okay? Na minsan naman, pakay, pwedeng ipagkahulugan yung amar na isang pakay o isang object o maf'ulun bih. Isang tinatawag na object. Okay? So, alalaong baga kung ano ang inuutos o ipinababatid tulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran. Ata amrullahi fala tastajilu. Ata amrullahi fala tastajilu. Ata amrullah. Malapit na, para maintindihan, iyan natin sa tinatawag na meaning ng kahulugan ng Tagalog sa iyong talata, malapit na ang pagdating ng oras ng pagkagunaw ng daigdig at ang pinagpapasyahan ng Allah subhanahu wa ta'ala na parusahan kayo o kayo ng mga walang pananampalataya na kung kaya, huwag ninyong madaliin ang parusa na dumating sa inyo. Ito ay matatagpuan sa Surah 2, Surah An-Nahl, chapter 16, verse 1 ng banal na Quran. So dito, sabi ng Allah, Ata amrullahi fala tastajilu. Alaong baga, sa talatang ito, kung ano ang ipinag-utos ng Allah, narapat din na bigyan ng pansin dito na ang katagang min, dun sa min amri rabbi, sa Suratul Isra, balikan natin yung kanilang ebidensya, yung kanilang batayan, dun sa yas'aluna ka'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. So dito yung tinatawag na dapat nating pansinin na ang katagang min, which is literally meaning is from, o mula sa Tagalog, sa paralang qul ruh min amri rabbi. Min, literally, from amri rabbi. Okay. Literally, mula sa utos ng aking Panginoong Allah. Okay, yun ang literal meaning yun. Na tumutukoy sa simula ng isang bagay o pasimula o starting point. Okay? Kasi yan ibig sabihin ng min. Batid na ang katagang min, okay, ay minsan ginagamit na ang tinutukoy ay ang pinagmulan o umpisa o origin o uri ng isang bagay. Tulad ng minal asya, one of the things. Isa sa mga bagay. Okay? So, isang bagay tinutukoy minsan ang tinatawag na min. Tulad ng kanilang sinasabi, Bab min hadid. We'll give you an example, ano? Bab min hadid, na ibig sabihin, tarangkahang bakal. Ibig sabihin, tarangkahang mula sa tarangkahang bakal. Okay? O di naman kaya, tumutukoy sa simula o panimula. Halimbawa, kharajtu min Makkah. Lumabas ako mula sa Makkah. So, dito ay pinagmula. Saan siya nagmula? Sa tinatawag na Makkah. Okay. Dito, ang parang min amri rabbi, doon sa Suratul Isra, na kanilang naging ebidensya batayan sa kanilang claim, ay hindi nangangahulugan na ang ruh ay parte ng utos ng amar o parte ng amar ng Allah subhanahu wa ta'ala, unang parehong kakanyahan o katangian. Hindi nangangahulugan ito. Subhanallah. Bagus ito ay tumutukoy sa simula o umpisa o pinanggalingan. Dahil dito ay nabuo sa pamamagitan ng utos o amar ng Allah subhanahu wa ta'ala at kanya itong nilikha. Dahil kaya dito, dahil ito ay nila, buo siya dahil because of amar, commands of Allah subhanahu wa ta'ala. So, mayroong pinanggalingan. Mayroong tinatawag na pinanggalingan. Ito ang kahulugan sa sagot ni inilathala ni Imam Ahmad rahimahullah ukol sa pariralang ruh min. Literally, min mula sa kanya. Na ang ruh ay kanyang nilikha bilang paglalarawan kay Isa alayhi salam. Okay? Dahil paglalarawan kay Isa alayhi salam. Yas'aluna ka'anir ruh. Nung sinabi ni Imam Ahmad, noong sinabi ng Allah ang kataas-taasan, ang ruh ay kanyang nilikha, ibig sabihin, sa sinabi ng Allah na ito, ay kanyang nilikha sa pamamagitan ng kanyang utos. Ito ay katulad ng talatang, sa sinabi ng Allah, وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Banggitin natin yung kahulugan para maintindihan sa mga nakikinig. At nilikha niya para sa inyong kapakinabangan ang lahat ng mga nasa kalangitan, ang araw, buwan at mga bituin, at ang lahat ng nasa kalupaan, na mga gumagapang o lumalakad, mga puno, mga sasakyang pantubig at iba pa, para sa inyong mga kapakinabangan. Ang lahat ng ito ay mga biyaya na ipinagkaloob ng Allah sa inyo na bukod tangi na siya lamang ang nagkaloob nito. Ito ay matatagpuan sa Surah Jathiyah, chapter 45, verse 13 ng banal na Quran. So dito, kung babalikan natin yung teksto ng banal na Quran, doon kanina, sabi niya, وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Okay? Mamula sa lahat ng mga bagay na ito. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ito mula sa Allah subhanahu wa ta'ala. So dito. At ang ganitong pararela, okay, phrase, ay matatagpuan din sa ibang talata na tulad ng sinabi ng Allah. وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tiro mo? وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. So dito yung tinatawag na mahal shahid. فَمِنَ اللَّهِ. Min Allah. Okay? Ibig sabihin, yan natin sa kahulugan para maintindihan. At kung anuman ang mga tinataglay ninyong biyaya at patnubay
o di kaya ay kalusugan sa pangangatawan at saganang kabuhayan at pagkaroon ng mga anak at iba pa, ang mga ito ay sa Allah lamang nagmumula. Bito, sa Allah lamang nagmumula na bukod tangi dahil siya ang nagbiyaya nito sa inyo. Ito ay matatagpuan sa Surah An-Nahl, chapter 16, verse 53 ng banal na Quran. Lahat ng bagay na napasailalim ng isang tao at magantimpala ay nagmumula lamang sa Allah. Okay? Nagmumula lamang sa Kanya. Ngunit ang mga ito ay hindi bahagi sa kanyang kakanyahan o tinatawag na attributes, sa kanyang katangian, hindi bahagi sa katangian ng Allah o essence of Allah. Okay? Bagkus ito ay nagmula sa Kanya. Nagmula sa Kanya, hindi nangangahulugan na bahagi ng kanyang katangian. Bagkus nagmumula sa Kanya, ibig sabihin, siya yung naglikha, siya yung naggawad, siya nagbigay. Okay? Kaya't naman, hindi natin pwedeng sabihin na ang parira lang naglalarawan kay Isa min amri Rabbi, yung yasaluna ka anro, tinatanong ka o Muhammad tungkol sa ro, sabi, kulli ro min amri Rabbi, sabihin mo na ang ro ay mula sa amr ng aking Panginoon. So dito, sinabi niya, okay, hindi ibig sabihin ay bahagi ng kanyang kakanyahan o katangian ng Allah. Hindi nangangahulugan nun na bahagi ng katangian ng Allah si Isa alayhi salam. Sa karagdagang kaalaman ukol dito ay balikan lamang ang aklat na Majmu'a Fatawa ni Sheikh al-Islam bin Taymiyyah na maroon na napakaliwanag ng diskusyon patungkol dito. Pangalawa, okay, binigyan natin ng clarification in details para natin patumbahin natin yung mga ganyang paniniwala. Dahil may mga ligaw na nagsasabi talaga na ang ruh ay isang hindi siya nilikha. Okay, pangalawa, sa mababaw na kanilang argumento, na kanilang batayan sa pagpapahayag na ang ruh ay hindi nilikha, sinabi ng Allah mapatungkol kay Adam alayhi salam sa surah Al-Hijr, chapter 15, verse 29 ng banal na Quran. Sabi ng Allah, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. At kapag hinugis ko na siya at binuo ko na ng ganap ang kanyang anyo at naihinga ko na sa kanya ang aking espiritu. Okay? Naihinga ko na sa kanya ang aking espiritu. Okay. Yan, at sinabi pa niya mapatungkol kay Isa alayhi salam mapatungkol kay Isa, Surah Al-Anbiya, chapter 29, verse 29 ng banal na Quran. Sabi niya, "Fanafakhna fiha min ruhina." Okay? Banggitin natin yung kahulugan ng aya, yung kanyang istorya. At alahanin mo pa rin, o Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang kwento ni Maryam alayhi salam, na anak na dalaga ni Imran, na inaalagaan niya ang kanyang pagkababae sa pamamagitan ng di pagsagawa ng mga kasalanan, at kailanman ay hindi siya nakagawa ng kahalayan sa kanyang tanang buhay, na kung kaya ipinadala ng Allah sa kanya si Anghel Gabriel alayhi salam at hinipan ang kanyang damit sa bukas na gawing bahagi ng kanyang dibdib, at nakarating ang ihip ng kaluluwa na ito hanggang sa kanyang sinampupunan. Okay? So kanilang sinabi ukol sa talatang ito, yung mga taong ligaw, mali ang paniniwala. Binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ruh dito bilang idafa. Ibig sabihin ng idafa, genitive construction. Ito ay matagpo sa English grammar. Ibig sabihin ng genitive construction ay hingil sa kaukulang nagsasaad ng pag-aari. Yan ang tinatawag na idafa. Okay? Genitive construction. So dito, binanggit ang ruh na min ruhi, di ba? Doon tungkol kay Adam, mula sa aking ruhi, at tungkol naman kay Isa alayhi salam, min ruhi na, okay? Mula sa tinatawag na ruh namin. So dito, binanggit, sabi nila, ito ay binanggit na as idafa o genitive construction. Okay. So kaugnay sa kanyang sarili. Okay, ay na siya, dafa, ibig sabihin ito ay inuugnay siya sa kanyang sarili. At kanino ka sarili? Sarili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inuugnay yung ruh sa sarili ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi ng komento ng Tahawiya, so which is kung mga commentator ng Tahawiya, bilang talumpati sa kanilang mababaw na argumento, okay, sinabi, nararapat na pansinin ng mabuti na ang paggamit ng idafa o genitive construction, kapag ito ay ukol sa Allah, ay maaring ito ay isa sa dalawang uri ng paggamit. Dahil merong dalawang uri ng idafa Dalawang uri ng paggamit nito Una, so dapat natin pansinin saan doon. Una, kapag ang binabanggit ay ang katangiang hindi mapapairal o hindi magkakaroon sa pamagitan mismo ng mga ito, cannot exist themselves, okay? Tulad halimbawa ng kaalaman, knowledge, o di naman kaya power o kakayahan, speech, salita, pandinig o paningon o hearing or seeing, ito ay pagtatangi o pag-uugnay ng isang katangian sa nag-iisang nag-aangkin ng yaong katangian. Okay? Kaya naman, ang kaalaman ng Allah, kanyang salita,
kanyang lakas at buhay, ay makatangiang pag-aari lamang niya. Pag-maari lamang niya. Okay? Tulad din ito ng kanyang mukha at kamay, ang kataas-taasan sa kanya. Sa makatuwid, ito ay kaugnay sa katangian ng Allah. Kapag binanggit yung katangian dito, which is as a genitive construction, may kaugnay dito ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaugnay ang Allah subhanahu wa ta'ala. Katangian na ito kaugnay sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawang uri, kapag nabanggit ang magkabukod na katangian, o sabi natin, distinct entity, okay? Sa isang genitive construction ukol sa Allah, tulad ng kanyang buhay, kanyang she-camel, yung tinatawag na kanyang babaeng kamilyo, kanyang mensahero o kanyang roh, tulad ng nasa talatang ito. Pansinin natin sa talata. Sabi doon, nakatallahi wa suqyaha, sa surah Ash-Shams, chapter 39, verse 30 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, ano ito ng kahulugan para maintindihan? Ingatan ninyo, mapatungkol kay Salih alayhi salam, ingatan ninyo na makagawa kayo ng anumang masamang hakbang laban sa babaeng kamilyo na ipinadala ng Allah sa inyo bilang palatandaan, at ingatan ninyo na maharangan ang pagpapainom sa kanya ng kanyang inumin, dahil para sa kanya ang isang araw upang makainom at para sa naman sa inyo ang isang araw. So dito ang point dito yung nakatallah. Okay, yun tinatawag, kung literal natin yung nakatallah, okay, babaeng kamilyo ng Allah. Okay. Pangalawang aya sa Surah Al-Furqan, chapter 25, verse 1 ng banal na Quran. Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Tabarakalladhi nazzala al-furqana ala abdihi. Dito, ano yung dito yung point dito? Ala abdihi. Okay? Bigyan natin ng kahulugan para maintindihan. Dakila ang mga biyaya ng Allah at sagana ang kanyang kabutihan, at ang ganap ang kanyang katangian na siya ang nagbababa ng banalan ng Quran at naghihiwalay sa pagitan ng tama at kamalian sa kanyang alipin na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dito sa kanyang alipin, ibig sabihin na alipin dito si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulitin natin, ano kanina yung nakatallah, babaeng kamilyo ng Allah. Pangalawa dito, sa kanyang alipin. Alipin ng Allah, walang iba kundi si Propeta Muhammad. Pangatlo, ito ay matatagpuan sa surah Al-Hajj, chapter 22, verse 26 ng banal na Quran. Sabi ng Allah, وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ. Ano yung point dito? Sa talata na ito, yung بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ. Okay, bigyan natin ng kahulugan. At alalahanin mo, Muhammad, nung ipinakita namin kay Ibrahim alayhisalam ang Baitullah, ang lugar ng tahanan ng pagsamba sa Allah, at ito ay aming inihanda para sa Kanya. Gayong noon ay hindi ito kilalang lugar, at inutusan namin siya na ito ay itayo batay sa pagkatakot sa Allah at sa Kanyang kaisahan, at linisin mula sa dungis ng di paniniwala anumang pagbabago ng katuruan o bid'a at kadumihan, upang maging kaaya-aya sa mga nagsasanggawa ng tawaf at tumitindi para sa pagsasalam at bilang pagsamba sa Allah dito sa lugar na ito. Anong po nito? Balikan natin yung Baitiya lit-Taifin. Baitiya, bisang Baitillah, okay? Ibig sabihin, Baitiya. Sabi ng Allah sa kanya sarili, Baitiya. Sabihin, bahay ko o tahanan ko. Tatlo. Unang-una, nakatallah, which is babaeng kamilyo ng Allah. Pangalawa, abdihi, alipin ng Allah na si Propeta Muhammad. Pangatlo, walang iba kundi yung tahanan ng Allah, Baitiya. Okay. So dito, isa-isahin natin. Okay? Sa mga talatang ito, ang mga bagay na nilikha, babaeng kamilyo, sugo, which is propeta o bahay ng Allah, ay binanggit na genitive construction o idafa, paukol sa kanilang nilikha o paukol sa Allah. Okay? Ngunit dito, ang construction ng balarila, okay, ng grammar, ay nagpapahiwatig ng bukod. Hindi kaugnay sa Allah. Sa makatwid, ay hindi kaugnay sa katangian ng Allah. At ito rin ay dapat na igalang, of course. Halimbawa, magbigay tayo ng tinatawag na analogy. Sabihin tayo ngayon, okay? Sabihin mo ngayon, damit ko. Okay? Damit ko. So, yung damit mo ba ay may katangian, parte ba ng katangian mo? Hindi parte ng katangian mo, magkaiba yun. So, how come nasabihin ngayon ng mga tao, ng mga maling sekta, maling tinatawag na paniniwala, na ang roh, since na genitive construction, ito ay may inuugnay sa ng Allah, ibig sabihin, may pagtatangi dito, may katangian dito, yung tinatawag na roh, may katangian mula sa Allah. So, ito ay maling-mali. Yan ay nating na bigyan ng patunay at tinatawag na paano sila i-replyan ang kanilang mga claim. Okay. So, alhamdulillah, bigyan natin ng linaw yan. Pupunta tayo sa tinatawag na isang katanungan. Mayroon bang uri ng nafs? Mayroon bang iba't ibang uri ng tinatawag na nafs? Okay. Bakit? Tanungin natin ang mga sarili natin. Okay. Sinabi sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala na mayroong tatlong uri ng nafs.
Meron tatlong uri ng nafs. Una, ang nafs na mahilig sa kasamaan o kasalanan o sariling mapanukso, ika nga. Sabi ng Allah sa surah Yusuf, chapter 12 ng banal na Quran. Chapter 12, verse 53 ng banal na Quran. Sanabi niya, Innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi. Okay? Katiyakan, ang pagkatao ng tao ay madalas na nag-uutos na gumawa ng pagkakasala upang sundin ang sariling pagnanasa, maliban sa sinumang pinagkaluban ng Allah ng awa at pinangalagaan. Okay, yun ay unang uri ng nafs. Pangalawang uri ng nafs. Pangalawang uri, yung ang nafs na nagkukonsensya, nagsisisi. Okay? Yan ang matatagpuan sa Surah Al-Qiyamah, chapter 75, verse 2 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, wala uqsimu bin nafsil lawwamah. At sumumpa rin siya sa pamamagitan ng taong mananampalataya na natatakot na sinisisi niya ang kanyang sarili sa kanyang pagkukulang sa mga kabutihan at pagsagawa ng mga kasalanan. Okay. Pangatlong uri ng nafs. Ang nafs na may ganap na katiwasayan at kaluguran, or with may satisfaction. Okay? Alalawang baga ang kaluluwa ng mga mananampalataya. Ito ay matatagpuan sa Surah Al-Fajr, chapter 83-89, verse 27 and 30 ng banal na Quran. Sinabi ng Allah, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Sasabihin sa isang matapat mananampalataya, o ikaw na may panatag na kalooban tungo sa pagpuri sa Allah at paniniwala at sa anumang kaligayahan na inihahanda sa mga mananampalataya, bumalik ka na sa iyong Rab na tagapaglikha at sa kanyang pangalaga na kalugod-lugod sa iyo ang kanyang pagpaparangal. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ay katiyakang nasiyahan sa iyo na kung kaya pumasok ka na kabilang sa mga ikinarangal at mabubuti mula sa ating mga alipin. At pumasok ka na sa kasama nila sa aking Al-Jannah. Okay? Surah Al-Fajr, chapter 89, verse 27 to 30 ng banal na Quran. Hindi na mahulugan dito sa mga talatang ating nabanggit na bawat tao ay may tatlong kaluluwa. Diyan ang ibig sabihin, ha? Ang ibig sabihin dito, ito ang mga katangian at kalagayan na maaaring i-apply sa isang kaluluwa. Kapag ang kaluluwa ay nakokontrol ng kanyang kapritso, okay, o kabalisawsaw at pagnanasa upang makagawa ng pagkakasala at pagsuway sa Allah, yaon ang kaluluwa na mahilig kumiling sa kasalanan. Ang mapagsising kaluluwa ay yaon yun kapag siya ay nakagawa ng kasalanan at pagkatapos ay nagbalik loob agad sa Allah. Ang tawag dito ay reproaching soul, dahil kanyang sinisisi ang kanyang sarili sa pagkakasala at dahil ito ay urong-sulong sa pagitan ng paggawa ng mabuti at masama. At ang kaluluwa na may ganap na kasiyahan at katiwasayan ay siyang kaluluwa na nagmamahal at naghahangad ng kabutihan at paggawa ng mabubuti at kinamuhian ang kasama at paggawa ng kanang kasalanan. At ito ay nagiging ugali na niya ito at asal. So ngayon, tanungin natin mga sarili natin, saan yung kaluluwa na pabilang sa tatlong uri na ito? Subhanallah, ibilang sa atin yung pangatlong uri. Amin. Sinabi ng komentator ng Tahawiyya, Aqidat Tahawiyya, pagkatapos na banggitin ang iba't ibang uri ng nafs, katotohanan, may isang nafs lamang ngunit magkakaiba ng katangian. Maaring ang nafs na yon ay mahilig sa kasamaan, ngunit kapag na-impluwensyahan ng pananampalataya, ito ay magiging self-reproaching, mapagsising kaluluwa, ika nga. Makagawa man siya ng kasalanan, ngunit pinagsisihan niya ito at nag-urong-sulong sa paggawa ng kasalanan. Kapag lumalakas na ang pananampalataya o kanyang iman, ito ay magiging kaluluwa na may ganap na katiwasayan at kaluguran. Naway, ipagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pangatlong uri ng kaluluwa o nafs. So, akhiru dawana, alhamdulillah, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.